kababayan ko, totoo ba ang mga bali-balita ngayon sa loob ng social media na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte makukulong na? Nako mga kababayan ko, nagpanic attack ang mga taga Davao dahil sa narinig nila at nalaman nila na ihuhulihin daw ang kanilang pinakamamahal na Prophet Duterte. Si Prophet Mao mga kababayan ko. Si Pentenelik. Ay di umano ay makukulong na daw po mga kapatid itong si Prophet Pentenelik. Dito mga kababayan ko sa balita ng pamprobinsya, mga kababayan ko medyo naging laman-laman na to ng balita ngayon. Kaya ito mga kababayan ko, umpisahan na natin ang balitaan ngayon dito kay President Pentenelik. Kung si Pangulong Bongbong Marcos tinatawag nila na Fulboronic, ang tawag ko naman sa presidente nila, Pentenelik. Mahilig sa fentanyl. Ayan, please don't forget to like and share dito sa ating channel. At huwag mo na rin kalimutan na i-subscribe. Eto mga kababayan ko. Sabi dito mga kapatid, nakakuha ng impormasyon si dating Pangulo Rodrigo Duterte na posibleng arestuhin na siya ng International Criminal Court. Nakakuha daw, ang sabi po dito mga kababayan ko, nakakuha daw si President Duterte, mga kababayan ko, si President Pentenelik ng impormasyon mga kababayan ko na siya daw po ay huhulihin na daw po ng international ng ICC. Ito po ba may katotohanan mga kababayan ko sa panic attack na nangyayari ngayon? Ay babasahin natin yan mga kababayan ko. Sabi po dito mga kapatid, anumang oras, kasunod pa rin ito ng madugong drug war sa kanyang administrasyon. Kasunod daw po ito. Ang sabi po sa balita, kasunod daw po ito, ang dahilan daw po yung madugong EJK ni President Pentenelik. Tuloy natin. May report si Eileen Taliping. Sabi po dito, ito nakakuha umano ng impormasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng arestuhin siya anumang oras kaugnay sa reklamong inihain laban sa kanya na may kinalaman sa kanyang war on drugs sa International Criminal Court. Tanong ko lang, saan kaya nanggagaling tong source ni President Duterte? Nito ni President Pentenelik. Nagtataka lang talaga ako mga kababayan ko Saan kaya nanggagaling ito at kanino nanggagaling tong mga source niya? Mga kababayan ko. Ni President Pentenelik. Nagtataka talaga ako, naglalaro sa isip ko Kasi kung si Maharlika, mga kababayan ko, yung binabalita niya, ginagawa ni Duterte, baka kako sila nag-uusap dalawa. Kasi nung nakaraan mga kababayan ko, napansin nyo, pinapuputok nila yung drama na yung mga uniform personnel daw ay mag-aaklas sa gobyerno. Ay lalaban daw kay Pangulong Marcos, dito kay Marcos Jr. Hindi na maglalaban daw yung mga yan. Sino kayang source nito na talagang idinidiin nila? Ayan, huwag nyo kakalimutan na i-like tong live streaming natin mga kababayan. O sige, tuloy. Mga kapatid, pakinggan natin yung balita. Ayon sa kanyang abogadong si Atty. Harry Roque, tinawagan siya ng dating Pangulo kaugnay sa nakuha nitong impormasyon ng posibleng pag-aresto umano sa kanya sa Davao. Si Harry Roque? Ayon daw sa tagapagsalita ni President Pentenelik na si dating spokesperson Harry Roque, si Super Harry, mga kababayan ko, ay nakatanggap daw siya ng text message kay dating Pangulong Pentenelik. Tuloy. Sinabi ng legal counsel ng dating presidente na nagtanong-tanong ito at tila may basihan anya ang impormasyon dahil may ugong nabubuwagin na umano ang Task Force Davao ng Armed Forces of the Philippines. Ano daw? Natakot lang kayo sa pagbuwag ng Armed Force Davao? Task Force Davao? Bakit kayo natatakot kung bubuwagin ng gobyerno yan? Natural. Wala naman sa agreement, agreement na meron Task Force Davao. Diba sa ka makita, Davao lang ang meron na may Task Force Davao. Shoutout muna kay Ma'am Leia Takahashi. Ayan. Task Force Davao, natakot kayo dahil mabubuwag ang Task Force Davao. So iisipin nyo, magpapakalat na kayo ngayon ng balita sa social media na meron na makukulong si Digong. Ganon ba yon?
Kaya kayo nagpapakalat ng balita. O sige, tuloy. Sinabi ni Atty. Roque na ang maaring aaresto lamang sa dating Pangulo ay mga pulis at sundalo sa Pilipinas dahil walang pulis ang ICC. Correct. Wala talagang pulis ang ICC. Wala nga rin silang jurisdiction dito. Kaya wala silang karapatan din. Papaingay kayo ng issue, ha? Tuloy. Bukod sa dating Pangulo ay kasama rin sa reklamo sa ICC ang dating pinuna ng Philippine National Police na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Natural, makakasama talaga si Senator Bato kasi kasama siyang PNP chief nun. Kung tutuusin, lahat ng damay dun sa EJK ni Pentinelic, ni President Pentinelic, mga kababayan ko, damay talaga dun. Diba? Lahat ng sangkot dun, madadamay talaga sa issue. Tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog. Kasi tinawagan ako ni Tatay Digo. Spokes, nagtatanong ba kung hindi ka nakatulog? Joke lang, Spokes, ha? Hindi daw po nakatulog itong si spokesperson Harry Roque. Dahil tinawagan daw po siya ni President Pentinelic. Ito ang binalita sa kanya. Tuloy natin. Sabi niya, nakakuha siya ng informasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Ang nagsabi pala nito kay Spokes Harry Roque ay itong si President Pentinelic, mga kababayan ko. So may ibig sabihin pala ito, visual lang natin, may nagchika kay dating Pangulong Pentinelic, tapos binato niya kay Harry Roque. Hindi ka ba naawa dun sa tao, na-stress tuloy tao sa'yo? Wag muna kasi basta-basta makikinig sa chismis. Yung mga intel ng China, minsan sablay din. Diba, mga kababayan ko? Totoo naman tayo. Diba? Ito na nga ba sinasabi ko eh. Itong si Digong, itong si Tatay Digong, mahilig makinig sa mga chismis eh. Ang hilig, alam mo tayo, sabi ko sa inyo, yan ang symptoms ng pagtanda. Wala ka ng intel na maayos. Biro mo, may nagsumbong lang sa'yo. May nagsumbong lang sa'yo na, arestuhin ka na ng ICC, bubuwagin na yung ganito. May nagkwento lang sa'yo na kung sino-sino. Pinaniwalaan mo naman. Tapos sinumbong mo kay Harry Roque. Natural, si Harry Roque, sobrang protektado ka, nag-livestream. Tapos hindi nakatulog. Diyos ko po. Yan, nililiwanag natin, ha. Ako, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman, ano magagawa ko kung ako itatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil... O, teka lang. Paano may katotohanan yung sinasabi niya, Spokes? Teka lang. Matanong lang kita. Paano nangyari na aarestuin siya ng ICC? Malaking kasinungalingan. Alam niyo kung bakit, mga kababayan ko? Hindi pa naman po nakakapasok yung ICC sa Pilipinas. Wala pa pong ICC sa bansa natin. At wala pa pong inaaprubahan. Wala pang inaaprubahan ng Kongreso at Senado. At wala pa rin pong inaaprubahan ang hindi pa naipapaalam ito. Kumbaga hindi pa naaaprubahan ni President Marcos, mga kababayan. So paano nila sasabihin ngayon na nakapasok na yung ICC, mga kapatid? Mamaya papaliwanag ko sa inyo ano pinaghinalaan ng mga to. Nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Dahil lang sa i-disband yung Task Force Davao, pinaghinalaan nyo ng huhulihin ng ICC si President Pentinelic. Aray ko po! Sige, tuloy! Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binuo para protektahan na ang Davao sa banta ng terorismo. Correct. Alam namin yon na meron noon yan. Pero siyempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao. So yeah, correct. Loyal talaga sa mga Duterte ang Task Force Davao. Parang gumawa lang si Duterte that time nung siya pa ay mayor ng legal na Duterte Army. 'Di ba? Na ang gobyerno ang nagpapasahod. Mga kababayan ko. Tuloy. Parang nagkaroon nga ng yan buo-buo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng information. O tapos kanina, sabi mo confirm. Tapos ngayon, Spokes, ewan mo lang kung kumpirmado. Nawalan tuloy ako ng sa'yo, Spokes. To be honest, idol para man kita pagdating sa cases sa mga batas. Parang nanibago ko, Spokes, ha.
impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. Hindi ko alam kung yan kanilang mga pinag-usapan. Pero ang kumpirmado, well, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubugi na sila. So hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod na mga araw. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabanata. Abangan na lang kung anong susunod na kabanata. Ayan naman, dyan naman kayo mahilig eh. Abangan ang susunod na mga kabanata. Pinigil nyo muna. Anak ka ng teteng, si Browner pa lang yung dumadalaw na kinakabahan na kayo. Diyos ko po. O eto, mga kababayan ko, para malaman ninyo, mga kapatid, bakit binisita ni Browner? Naghanap ako ng legit source para maipaliwanag ko sa taong bayan. Para ma-explain ko sa inyo. Kasi gusto ko i-explain mga kapatid Eto, ayan. Naghanap talaga ako ng source, mga kababayan ko. Sabi po dito, mga kababayan, let's just want to be clarify. Binisita ni General Browner yung Davao Davao 10th Infantry Division o 10 ID ng Eastern Mindanao Command. Yan, alam ko yung Eastern Mindanao, binisita namin to Pinuntahan namin to nila Pangulong Marcos noon tsaka ni BP Inday noong mga panahon na mga kababayan ko, noong mga panahon na okay pa sila. Napuntahan namin tong 10 Infantry Division. Itong 10 ID, mga kapatid. Sabi dito, mga kababayan ko, excuse me, nadighay ako Maraming salamat. Thank you, Lord. Sabi dito, AFP Chief directs Davao base soldier be wary versus infiltrating enemies remains united. Sabi ni General Browner. Mga kababayan ko, sabi dito, AFP Chief General Romeo Browner Jr. directed to the soldier base in Davao region to remain united and stay vigilant against the enemy trying to infiltrate the various sector of the society to challenge their unity, mga kababayan ko. Sa makatuwid, mga kababayan ko, bumisita lang si General Romeo Browner sa Davao para sabihin sa mga tropa ng mga kasundaluhan natin doon na huwag kayong mag-alala. Andi dito kami. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo papabayaan. Magkaroon tayo ng unity, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Wala naman pong sinasabi pa dito, as of now, nabubuwagin yung Davao Task Force, mga kababayan ko. Sabi dito, mga kababayan ko, sa pa dito, the AFP has recently been dragged into the mood amid and hated verbal. Ayan Tama ba ako ng pronunciation ko? Mood amid and headed verbal spat between the former President Rodrigo Roa Duterte sector. Ayan former Rodrigo Roa Duterte, his successor President Ferdinand Marcos. Tama ba ako? Mood amid? Talaga ba? Seryoso ba to? Tama ba pronunciation ko? Baka magkamali ako, mga kababayan ko Ayan. Sabi pa dito, mga kababayan ko, Armed Forces of the Philippine AFP Chief General Romeo Browner Jr. pala siya, directed to the soldier base in Davao region remains to unite, stay vigilant against the enemies trying to infiltrate the various sector society to challenge their unity. Ang pagkakaisa nga daw po. Browner visited the headquarters of 10 Infantry Division ID o 10 ID. Manuel 10 ID, ito na Eastern Mindanao Command in Panakan, Davao City. Napuntahan ko na itong Panakan na to, mga kababayan ko. Galing na kami dyan ni President Bongbong Marcos noon. In his message to the troops of AFP Chief, AFP Chief said that he is confident in the loyalty of professional every members of the AFP. Thank you very much, Mr. General Browner. Para sa respeto, nakaka-high moral nga naman. Tama po yun, mga kababayan ko. Sabi pa dito ni Browner, mga kababayan ko, I am not worried
Because I know that the new breed of soldier professionals let us remain united, loyal to the Constitution and to the chain of command, Browner said. Mga kababayan ko, ha. Because, sabi niya ito, focus lang tayo sa trabaho natin. Isa lang ang atin, Pilipinas. Isa lang ang ating bansa. Let us stay focused to our job. We only have one Philippines. Ayan. Kaya pala. Paano ka ba naman di paghihinalaan yan, General Browner? Sinabi mo dito na iisa lang ang Pilipinas. Gusto ni Mau na magkaroon pa ng extension. Sabi pa dito, let's stay focused to our job. We only have one Philippines. We have only one country. Let us be proud to our heritage. Let us be proud who we are as of the Filipino people, tayong lahat. Kaya mahalin natin ang ating bansa. We are all Filipinos. So we should love our country. Correct, di ba? General Browner, paano ka ba naman kasi hindi paghihinalaan? Sinabi mo ba naman kasi na we have only one Philippines. Gusto nga nung isang hatiin di ba? Magkaroon pa nga ng ng People's Republic of China. Paano? Plano kasi nilang ilabas nyo na si Jumong. Pasaway ka, Eddie, wow. Mga kababayan. O ngayon, anong nangyayari ngayon, mga kababayan ko, kaya pala natetreten ito si Tanda. Mga kapatid, sabi pa dito, mga kababayan ko, the AFP has recently been charged into the mood amid hated verbal spat between former President Rodrigo Duterte. Sabi dyan sa topic. In a prayer rally in Davao City last week, Duterte had used the military to withdraw their support for Marcos administration calls for charter change through the People's Initiative supposedly married by the signature buying, mga kababayan ko. Kasi naman nung binanggit, kasi ito ibig sabihin, kung binanggit ni President Pentinelic, nito ni Mau, yung mga armed forces, mga sundalo, kayo dyan, sabi niya gano'n, kayo dyan, pag di na namin kaya, gawin ninyo. So, ibig sabihin nito, kampante pala to talaga si Digong that time na anytime kayang kantiin ng AFP nitong mga sundalo sa Davao, itong si Presidente Marcos. Kasi ang tapang ng bitaw ni Digong, 'di ba? Mga kababayan ko, napansin niyo 'yon. Sobrang tapang ng bitaw niya. As in, kampante siya. Ngayon, mga kababayan ko, nung pinuntahan ni General Browner yung mga sinasabi ni Digong na AFP na pag hindi na daw kaya, lalabanan na ng ganito, mga kababayan ko, ayan ang nangyari. Natakot. Di ba? Kaya natakot, mga kababayan ko. Na-weirdohan. Ngayon ko lang nalaman, nataranta pala talaga si Digong dahil pinuntahan pala ni Browner. Of course, yung sinasabi naman, alam mo, hindi magiging loyal ang mga sundalong yan sa number one, hindi sa dati nilang AFP chief, o yung commander-in-chief, mga kababayan ko. Never magiging loyal yan doon. Kasi ang mga sundalo, walang loyalty yan suntutusin. Ang loyalty niyan, mga kababayan ko, nasa mga generals nila. Anytime yung mga generals hindi napapalitan, pero yung presidente napapalitan. Mga kababayan ko, ganun yan, mga kapatid. Meron niyang brotherhood kagaya ng mga pulis. Mas loyal sila sa kanilang PNP chief. Ganun yan. Kaya pag hawak ng gobyerno yan, dalawa na yan, malakas ka. Walang kayang tumibag sa'yo, mga kababayan ko. Mamaya papaliwanag ko pa sa inyo yung chismis nila. Ito pa, sabi pa dito, mga kababayan ko, the former president also plotted in the idea separating Mindanao from the rest of the Philippines. He expressed disappointed with Marcos leadership. Sabi pa nga daw doon ni Duterte. Mga kababayan ko, mga kapatid, sabi pa dito, mga kababayan ko, rumors of destabilization against
Marcos also circulated last month after the several retired military general expresses as dissatisfaction with the chief executive are the grievances to the social media. Sabihin na natin, yung mga sinungaling na general, sila General Sataning at Kapitan Dodo. O kayo yung pinatatamaan dito na sinasabi ni General Browner, ha? O, rumors destabilization against. O, kayo yung mga nagpakalat ng ano na yon. O, sabi pa dito, AFP brushed off talk the someone retired generals were encountering those in active service to join supposed COP plot. Ayan, meron naman palang programa. Sabi pa dito, mga kababayan ko, medyo mahaba-haba to, pero elaborate na lang din natin, mga kababayan ko. No? Binisita yan ni General Browner. No, binisita talaga ni General Browner yung mga sundalo natin na tropa natin sa Mindanao, sa Davao, para ipahatid sa kanila na andito ang gobyerno, handa kaming suportahan kayo, handa kaming tulungan kayo, at pinaalam namin sa inyo na hindi namin kayo bibitawan, hindi namin kayo pababayaan ano man ang mangyari. Dahil sa sinasabi ni Duterte na parang ang dating niya na sige, inutusan mo yung mga sundalo na atakihin ninyo, ganun kasi ang banta niya, gusto mo kung hindi ka mag-ayos, bababa ka kagaya na sa tatay mo. Di ba yung sa tatay niya sinugod din ng mga sundalo yon, yung mga sundalo ni Ramos. Di ba? Pinagtulong-tulungan. Mga kababayan ko, ganyan ang mangyayari dyan, mga kapatid. Ganyan ang magiging sistema ng mga yan. And now, mga kababayan ko, binalita rin kasi, andun si Browner, binalita rin kasi ni Browner to, mga kababayan ko, para sa mga sundalo po natin, no? Para sa mga sundalo natin. Excuse. Sabi po dito, mga kababayan ko, ito, totoo to from Inquirer. Mga kapatid, sabi po dito, Marcos okay the military 2 trillion wish list for weapon and equipment, mga kababayan ko. Binalita rin ni Browner yan doon na si Pangulong Bongbong Marcos po ay nagbigay din at naglaan ng 2 trillion pesos para sa ating mga sundalo, mga kababayan. Yan din po sa Johnny Browner, mga kapatid. Kasi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, sinama po niya sa budget ng ating bansa ngayon itong Defense Resources said reveal itong 2 trillion pesos, mga kababayan ko, timeline in 10 years, mga kapatid. Yan din po ang binalita ni Browner. Ngayon, ang tanong ko dito, bakit naalarma si Digong? Bakit naaalarma ka ngayon? Anong meron? Nung binisita ni General Romeo Browner yung 10 ID natin, yung infantry division, Tama ba ako? Baka mamali ako ng mga pronunciation, magalit sa akin yung mga tropang sundalo. Itong 10 infantry division, mga kababayan ko, yung 10 ID, ito kasi yan 10 ID natin. Bakit natatakot si Duterte, mga kababayan ko? Natatakot ba siya na mawalan ng suporta ng mga sundalo? Shoutout kay Ma'am Maite Baisa. Hindi kasi natin alam kung bakit siya natatakot kumbaga nagwo-worry kung bakit ando doon si Browner. Baka siguro nagseselos na naman itong mga matatanda. Alam mo kung the best of the best dyan, hindi ko nilalahat, hindi ko sinasabi. Kung yung sinasabi nilang Davao Task Force, mga kababayan ko, kung ako tatanungin nyo, kung yung Davao Task Force na yan, loyal kay Duterte, hindi pwede yon. Hindi po pwede yon. Bakit, mga kababayan ko? Alam nyo kung bakit? Hindi kayo pwede maging loyal sa isang tao. Dapat loyal kayo sa taong bayan. Sa Pilipinas. Yan ang alam mo, ang training ng mga sundalo, mahalin ang bayan kasi lumalaban sila para sa bayan at para sa taong bayan. Hindi sila lumalaban para kay Duterte o para sa isang pentenelic president. Hindi sila lumalaban sa isang presidente
nababanggitin ng ang organisasyon nila para sa pangsarili. Hindi ganun yan, mga kapatid. Yung mga sinasabi nila, mga kababayan ko, na mabubuwag ito, hindi natin alam kung pwedeng mangyari o hindi. Pero for me, mga kababayan ko, gusto ko buwagin nyo na. Diba? Buwagin na natin. Alam mo kung bakit ko sinasabing buwagin? Okay, ba't pinangungunahan mo naman sila? Opinion ko to eh. Kung ako tatanungin ninyo, mga kababayan ko, yung pagbisita nga lang ni Browner doon, naging issue na kagad yun. Di gawin natin, i-disband natin yan, palitan natin ng bago. Mga kababayan ko, palitan natin ng mga totoong tropa sa loob. Yung talagang mahal ng bayan, di ba? Yung iba dyan, kasi minsan nagiging gano'n, dinidisband na yan. Pag mga ganyan, mga kababayan ko. Pero mga kapatid, dahil andito si Browner, nakatayo si Browner sa inyo at nakaharap sa inyo si Browner, mga kababayan, sinigurado niya na mas marami pa rin professionality ng mga sundalo doon kesa sa mga iniisip ng iba. Kung bubuwagin yun, mga kababayan ko, pwede rin maganda para hindi na pagmulan ng ibang kwento. No? Ako kinakatigan ko doon. Tama po ba, mga kababayan ko? Kasi mamaya, mga kababayan ko, ang iniisip ko lang, baka mamaya, ang loyalty nito hindi pala sa taong bayan para kay Duterte, wag na kayo magsundalo para sa akin. Marami akong kaibigan na sundalo na namatay sa digmaan. No? Namatay sa digmaan. The last is sa Marawi. Napalaban yung isang tropa ko na actually classmate ko yun eh. PM mayor yun. Kababayan ko. Naging classmate kaka-graduate lang, sumabak sa Marawi. Sa pool. Patay. Diba? Marami akong kaibigan na prinsipyo ang pinaglalaban because of freedom of our country. Pero kung kayo, mga sundalo, sasama kayo dyan kay President Pentinelic, ipagtatanggol niya, gagawa kayo ng destabilization, matutulad kayo sa sinabi ni Gringo Hunasan. Si Gringo Hunasan nga nagsisi sa ganyan eh. Kasi walang nangyari, nakita niya. Diba? Nakita niya yung epekto, nakita niya yung pangyayari. Kaya hindi niya, kahit siya, nagsisisi rin siya. Nagtataka ako, kung gagawin niyo yan at maniniwala lang kayo kay Tanda, mga kababayan ko, mag-resign na kayo. Wala kayong puwang diyan at hindi kayo para sa bayan. Para kayo si Maharlika ka lang. Nagsasabing para sa bayan pero pera-pera ang labanan. Ngayon, mabalik ko lang yung istorya. Din pumunta si Browner. Etong si Duterte, nataranta. Akala niya, bubuwagin na yung mga grupo-grupo na ginawa-gawa niya doon, mga kababayan ko, dahil iniisip niya ngayon, mga kapatid, na huhulihin na siya ng ICC. Hindi ba nag-iisip tong matanda? Hindi ba nag-iisip to? Ako alam ko, di nag-iisip to. Hindi ko naman sinabing anga-anga yun. No? Wala akong sinasabi. Pero hindi niya naisip na, sinabi na nga ni Pangulong Marcos, no? Sinabi na ni Pangulong Marcos, na hindi niya hahayaang pumasok ang ICC sa Pilipinas. Na hindi niya hahayaan. Dahil nga daw nga ito ay meron naman daw tayong justice system. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos din noong nakaraan na pag-aaralan niya, mga kababayan ko. Anong gusto niyo sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ko mapapasukin yan. Hindi pa pwede yun. Ganun ba gusto niyo marinig, mga DDS? Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aaralan niya yan kasi mga kababayan ko, in terms sa nangyayari ngayon between China and Philippines, paano pag sinugod tayo ng China, walang ICC sa Pilipinas, kawawa tayo. Diba? Sino maghahari? O yung mga magagaling sa politika at mga mayayaman. Tama ako? Mga kapatid, eto yan. Bibigyan ko kayo ng ideya. If ako ang presidente ng bansa, ako na lang, wag si Pangulo, kunyari lang. If ako ang presidente ng bansa, tapos mga kababayan ko, tapos may makulit na matanda na gumigiba sa akin, mga kababayan ko, at hindi mapigil yung kanyang kakulitan. Dahil sa sobrang tanda na, ang dating nito is epal na sa taong bayan. Exaggerated magsalita, na panatiko na pwedeng pagmulan ng away at pagkakadivide-divide ng Pilipinas. Mga kababayan ko, kung ako presidente, hindi ako mangingiling na papasukin yung ICC. So, totoo lang, hindi ako mangingiling na papasukin yung ICC.
Alam niyo kung bakit, mga kababayan ko? Pag pinapasok ko yung ICC, makukulong ka eh. Tatamaan ka talaga, makukulong ka talaga, swak ka sa oblo. Pasok ka sa loob. Para wala na tayong pag-usapan. Kung ako lang ang presidenteng ganon. Pero mga kababayan ko, si President Marcos, wala sa isip niya yon. Ha? Wala sa isip niya yon. Kaya yung mga vlogger na nagpapakalat na pinapapasok ni Marcos Jr. yung ICC, wala pa nga yung ICC eh. Nagreklamo na kayo, what if pag nandyan na? I-content nyo ng i-content. Palalain nyo ng palalain yung away. Gusutin nyo ng gusutin yung away ng dalawa. No? Imbis na i-debunk ninyo yung mga sinasabi ninyong kasinungalingan ng mga Marcos against Duterte administration, i-content nyo pa. Para maganda. Diba? Para masaya. Ganun lang kadali yun. Masaya sa pakiramdam ninyo na nadadarag nyo isang Marcos. Masaya sa pakiramdam ninyo na akala nyo tinatawanan kayo. Hindi nyo alam, kayo ang naglulubog kay Duterte. Oh. Ngayon nga lang eh, alam ko eh. Ngayon lang eh. Ngayon lang nalo-loss of trust na yung matanda. Bakit nalo-loss of trust, mga kababayan ko? Eh hindi niya na alam sino pagkakatiwalaan niya. Sa Intel nga lang eh. Hindi verified, mga kababayan ko, natataranta na. Di ba mga kapatid? See what happened? Di ba? Natataranta na. Naguguluhan na sila. Di ba? Yan yung sinasabi nila na yung grupo, yung sinasabi ni Maharlika na nagpapaikot-ikot ang puwet ng kampo ng mga Marcos. Bakit hindi mo kaya tanongin, Maharlika, yung kampo ni Duterte, yung kampo nyo na nagpapaikot-ikot kayo ngayon sa takot? O wag ka sinungaling. Si Roque natataranta, sinabi niya hindi siya makatulog. 'Di ba? O. Sa sobrang takot ni Roque, natataranta, umikot, hindi nakatulog, mga kababayan ko. Parang bumalik ata sa kampo nila. Yung sinasabi ni Maharlika na nagpapaikot-ikot daw ang puwet ni Lisa Smug, si Marcos Jr., yung mga Ensimada vloggers. Samantalang chillax lang kami dito, tinitingnan lang namin kayo magkagulo ngayon. 'Di ba? Yun ang sinasabi ko, mga kababayan ko. Hindi namin kailangan na magpaikot-ikot dito. Ang kailangan namin dito malaman ninyo, mga kababayan ko, lalong-lalo na doon sa mga tagapakinig ng kabilang parlor, hindi kami nagpapaikot-ikot, hindi rin kami natataranta. Kayo ang natataranta ngayon. Ikaw ba naman magpakalat ng fake news sa social media? Akala nyo may maaawa pa. Ano sa tingin nyo? Kinaawaan ba kayo ng taong bayan? Hindi kayo kinaawaan ng taong bayan. Ano sagot ng mga kababayan natin? Eh, kulong nyo na yan! Sige na! Diba? Mga kababayan ko, ganyan ang sinasabi nila. Ganyan ang sinasabi nyo. Natataranta kami, pero ngayon, baliktad ang sitwasyon, kayo ang natataranta. Tama ba ako, mga DDS? Ha? Oh, guilty kasi kayo.